Magandang araw sa inyong lahat mga bata! Bago tayo magsimula ng ating aralin, ay tignan muna ninyo ang paligid ng inyong bahay o paaralan. Napansin ba ninyo ang mga tiles sa sahig, mga disenyo sa dingding, o kaya naman ang mga pattern sa tela ng inyong mga kortina? Ito nga pala ang aming classroom dito sa Cavite City. Anong masasabi ninyo sa tiles ng aming classroom? May napansin ba kayong mga hugis na paulit-ulit? Sa ating aralin ngayon, aalamin natin kung paano nagiging maayos at organisado ang mga pattern na ito. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang magagawa ninyo ang mga sumusunod. Una, maibigay ang kahulugan ng tessellation. Pangalawa, makilala ang mga halimbawa ng tessellation sa tunay na buhay. At ikatlo, maipaliwanag kung bakit ang isang pattern ay tessellation o hindi. Handa na ba kayong matuto? Simulan na natin. Tignan natin ang mga sumusunod na bagay. Sahig na may tiles, pulot pukyutan. Anong pagkakapareho ng mga ito? Tama! Meron silang mga hugis na inuulit ng maraming beses upang mabuo ang isang disenyo. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, balikan muna natin ang mga hugis. Tignan ang mga sumusunod na larawan. Sabihin kung ito ay polygon o hindi. Kapag polygon, mag-thumbs up. Kapag hindi polygon, mag-thumbs down. Triangle, thumbs up. Square, thumbs up. Pentagon, thumbs up. Hexagon, thumbs up. Circle, thumbs down. Heart, thumbs down. Ano ang napansin nyo sa mga polygon? Ilang gilid mayroon sila? Tuwid ba? Or kurbado ang kanilang mga gilid? Bakit hindi polygon ang bilog? Ang polygon ay isang saradong hugis na binubuo ng mga tuwid na linya. Ang non-polygon ay may kurbadong bahagi o hindi ganap na sarado. Magkaroon tayo ng sitwasyon. Isang araw, si Marco ay tumulong sa pagpapaganda ng kanilang silid-aralan. Habang naglalagay sila ng bagong floor tiles, napansin niya ng mga parisukat na tiles ay magkakadikit ng maayos. Naisip niya, bakit kaya walang puwang o butas ang mga tiles? Ano kaya ang dahilan? Anong hugis ang inyong nakikita? May napapansin ba kayong paulit-ulit na mga hugis? Meron bang mga pagitan o puwang? Nagkakapatong ba ang mga hugis? Kapag ang mga hugis ay paulit-ulit na inayos upang takpan ng isang lugar ng walang puwang at walang nagsasapawan o nagpapatong-patong na bahagi, ang tawag dito ay tessellation. Narito ang mga mahalagang katangian ng tessellation. Una, paulit-ulit ang pattern. Pangalawa, walang puwang o gaps. Pangatlo, walang overlap o sapawan or nagpapatong-patong. Narito ang mga ilang halimbawa ng tessellation. Pagmasdan natin ang bawat pattern. Sagutin ang tanong, tessellation ba ito o hindi? Tandaan natin, ang tessellation ay isang paulit-ulit na pattern ng mga hugis na magkakaduktong ng maayos ng walang puwang o nagsasapawan o nagpapatong-patong. Napakahusay ninyo mga bata! Tandaan natin, ang tessellation ay isang paulit-ulit na pattern ng mga hugis na magkakadugtong ng maayos ng walang puwang o nagsasapawan o nagpapatong-patong na bahagi.
Saan natin ginagamit ang tessellation sa tunay na buhay? Ginagamit ang tessellation sa maraming bahagi ng tunay na buhay, lalo na sa mga disenyo at ekstruktura na kailangan punuin ang isang lugar ng maayos, tulad ng sahig at tiles, tulad ng floor tiles na magkakadikit ng walang puwang. Pader or brick wall na inuulit-ulit ang mga bricks para maging matibay at pantay. Honeycomb o sa Tagalog, pulot pukyutan. Ito ay natural na disenyo ng mga bubuyog. Disenyo sa sining at tela. Ginagamit sa mga pattern ng damit, tela at dekorasyon. Mga kalsada at daan para maging pantay at matibay ang surface. Tapusin natin ang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ito. Paano mo malalaman kung ang isang pattern ay tessellation? Isulat o sabihin ang iyong sagot sa comment section. Napakahusay ninyo mga bata! Abangan ang susunod na video para sa panibago nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat! Laging tandaan, add love, subtract hate, multiply success, prepare to divide and conquer. Paalam!